So, paghahari ng ating Panginoong Hesus ang ating pinagdiriwang ngayon. Siya ang hari ng sanlibutan, ng sansinukob. Lahat ng ito ay pinaghaharian niya. Totoo ito sa isang banda. Ngunit kasabay nito, hindi rin ito totoo habang narito pa tayo sa mundo. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay nanatili na naroon sa puso ng tao habang siya'y nasa mundo. May kita natin ito na nangyayari sa araw-araw mula sa ating pagising sa umaga hanggang sa ating pagtulog. Nakikita natin ito sa ating tahanan, sa ating mga away, sa ating mga galit, sa ating mga masamang nasalooben sa bawat isa. Makikita natin ito sa lahat ng sulok sa ating bayan na ngayon, hiyang-hiya tayo, galit na galit sa mga natuklasan natin na mga kalokohan na ginagawa. Ang kasalanan ay bahagi ng buhay ng tao. Kaya nga, mahirap mong sabihin na ang Panginoong Hesus ay ganap ng nagahari. Totoo siya ang hari. Ngunit ang paghaharing ito ay manatiling isang pangarap, isang panalangin para sa ating lahat. Na sana nga dumating na ang panahon na wakasan na ang lahat ng kasamaan, wakasan na ang lahat ng kasalanan, at magwakas na rin ang kamatayan. Nang sa ganon, ganap na maghari ang Panginoon. Pero ang katakataka, sa panahong ito na ating pinagdiriwang, ang paghahari ni Jesus, ang binigyan diin ng ating Ebanghelyo at ang pinili ay ang panahon na ang ating Panginoon ay nakapako sa krus habang kinukutya ng mga taong may kapangyarihan. Ang mga leader, lumapit sa kanya, kinutya siya. Kung ikaw talaga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw talaga ang Mesiyas, ang Kristo, sabi naman ng iba, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay tunay na Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami, sabi ng kriminal na nakapako kasama niya. Isang larawan ng isang haring walang lakas, hari na walang kapangyarihan. Pero nakakagulat, pagkatapos ito, nang magsalita ang isa sa mga kriminal, Jesus, alalahanin mo ako kung ikaw ay dumating na sa iyong kaharian. Ang kanya sabi, sa araw ding ito, makasama kita sa paraiso. Paraiso, lugar na kung saan tunay na naghahari ang Diyos. Paraiso na kung saan wala ng gutom, wala ng away, walang gulo. Paraiso na ang lahat ng tao ay masaya, maligaya, at nagkakaisa. Doon nagpunta ang ating Panginoon. Kaya nga, pag ating inisip ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Kristo, parang sinasabi sa atin, natotoo na, meron ng kaharian, may paraiso na. Pero kasabay nito, hindi pa ang buong kaharian ang pinagharian niya. Sapagkat sa mundo na bahagi ng kaharian ng Diyos, nanatili pa rin ang kasalanan at ang kamatayan, ang di pagkakaisa ng mga tao. Ito ang ating pinahayag tuwing ating pinagdarasal ang Ama namin. Sumaamin ang kalooban mo katulad dito tulad sa langit, para na rin sa lupa. Na sana ang kaharian mo'y dumating na dito sa lupa. Kaya nga pag sinabi natin kaharian ng Diyos, para bang ang larawan ay dumarating siya at siyang magbabago ng buong mundo. Pagkakita natin ito, parang sinasabi sa atin, ang kaharian ng Diyos ay darating,
Kaya isang malaking biyaya ito ng Diyos para sa atin. Hindi ito gawa ng tao. Ito'y bigay ng Diyos sa atin. Pero kasabay nun, makikita rin natin kapag tingnan natin ang mga sinabi at pinakita ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, para sinasabi niya rin, ang kaharian ng Diyos ay inyong proyekto. Gawain ninyo ito. Dapat kayong kumilos upang paghahari ng Diyos ay maging totoo dito sa mundo. Isang biyaya, isang proyekto. Gawa ng Diyos, pero may bahagi ang tao. At ano ang bahagi ng tao? Hayaan ang salita ng Diyos ay tunay na mamunga sa buhay niya at sa kanyang komunidad at sa kanyang bayan. Mamunga ng mabuting gawa at kilos para sa lahat. Ibig sabihin, dapat tayo ay instrumento upang ang paghahari ng Diyos ay maging totoo dito sa lupa. At malaki ang papel ng simbahan dito. Sapagkat sa simbahan, sa ating pasama-sama, lagi natin naririnig ang salita ng Diyos na pinaalala sa atin. Pinaalala sa atin ng salitang ito ay kailangan nating gawing buhay at totoo sa ating pang-araw-araw na kilos at galaw. Para bang sinasabi sa atin, kung talagang buhay ang salita ng Diyos sa puso mo, dapat sa komunidad mo, wala nang makitang tao na inaapi pa, na naghihirap pa. Wala nang makitang tao na namamatay na hindi man lang nakapunta at nakakatakbo sa ospital. Dapat sa iyong bayan, wala nang makitang mga kabulukan na nangyayari. Pagnanakaw, dapat wala na yan. Na ang ibig sabihin, kailangan kumilos tayong lahat upang ito'y mawala sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng pasabuhay ng kanyang salita na naroon sa ating puso. Kaya ngayon, ang ating ginagawa ay dumalangin. Hindi lamang ipagdiwang ang kapistang ito, kundi kasabay nito, dumalangin na Panginoon, tulungan mo kami na maging instrumento, na maging ganap at totoo ang paghahari mo dito sa mundo. At Panginoon, kung kami man ay nagkukulang at nakakalimot, sana katulad ng isang magnanakaw na iyong sinabihang makasama mo sa iyong kaharian, kami rin ay patawarin mo. Pero mangyayari lamang iyon kung marunong tayo magpatawad sa bawat isa. Kaya nga ang dasal natin sa Ama namin, patawarin mo kami sa iyong mga utang katulad ng papatawad namin sa nagkakautang sa amin. Na para sinasabi ating Panginoon, gusto mong maghari ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, sa daigdig mo, magpatawad ka ng kapwa mo, kumilos ka at ayusin mo ang mga bulok na nakikita mo sa iyong mundo at ikaw maging instrumento upang ang tunay na pagmamahal ng Diyos maramdaman ng kapwa mo. Nawa, tayong lahat ay tunay na may aktibong bahagi ng simbahang nagiging daan upang paghahari ng Diyos ay maging totoo sa ating sanlibutan. Amen.